Oo. Tara, Ako na, oo. pahingi naman yan. Ba, ano ba? Lolo, nagawa yung pagkain. Ay, nako. Sara, pagkain lang yan. Umiyak ka kapag yung Ivan Deutschner pang nawala sa'yo. At ikaw naman, Tonton. Bakit mo naman inaagaw ang pagkain nitong si Sara? Oo Hindi ba nga. meron ka namang kinakaing sarili mo? Nga. Naubos na po kasi yung kinakain ko, Lola eh. Nako, huwag kayong ganyan. Naaalala ko tuloy yung kwento ni Makisig at ni Matipuno dahil sa'yo. Talaga? Ibig sabihin, makisig at matipuno ako? Hindi. Huwag kang asumerong fraglet. Iba ito. Gusto niyo bang marinig ang kwento ng Lola Basher? Opo! Sige. Pero tatandaan ninyo, mga likhang katang-isip lamang po ang kwentong ito. Sorry na lang kung may ma-hurt. Uumpisahan ko na. Nung unang panahon. Wait, Lola. May tanong lang ho ako. Bakit merong unang panahon? Meron din bang pangalawang panahon at katlong panahon? Ano ba? Ay, malay ko. Bakit hindi na lang ikaw ang bumilang ng panahon? Total naman, ay mukha kang baby. Ha? Baby Lola? Oo, Baby ano? Baby dinosaur. Oh, Nung unang panahon. Lola, hinay lang yung puso mo. Umpisahan na natin yung kwento, Lola. Okay. Nung unang panahon, sa tribo ng Wapakels, nakatira ang dalawang binatang sina Makisig Yan. at Matipuno. Gaya ng pangalan nila, Makikisig at sila ay Matipuno. Si Makisig at Matipuno. Dahil sa kanilang naggagwapuang itsura, maituturing na crush ng bayan ang dalawang ito sa tribo ng Wapakels, Makisig at Matipuno. Isang araw, mangangaso sina Matipuno at Makisig sa mahiwagang kagubatan. Ngunit, pinipigilan sila ni na Morena at Marikit. Bakit pa kasi kailangan yung umalis? Morena, alam mo, huwag ka mag-alala. Kasi pinapangako ko sa'yo na mag-iingat naman kami, ni na Matipuno. Kaya kailangan namin umalis dahil na-board kami dito. Kaya gusto namin mga aso sa kagubatan. Tama si Makisig, Morena. Magagaling naman kami sa pangangaso, kaya sigurado makakauwi kami dito ng buhay. Tapos, ayun yun, may pasalubong pa kayo. Tama. Kaya sa akin? Oo. Sana nga makabalik kayo agad, Matipuno. Pero mag-ingat kayo, dahil may diwata daw dun sa gubat. Sus, naniniwala pa ba kayo sa mga ganong klaseng kwento? Alam nyo, sa tagal namin nangangaso sa kagubatan na yan, ni minsan, hindi kami nakakita ng diwata doon. Oo nga. Baka matakot pa yung diwata pa yan sa amin eh. Ay nako, basta tatandaan ninyo mahilig man din lang ang mga taong pumapasok sa gubat ng diwata. Tandaan ko yan. Kaya kung may makita kayong pagkain, naku, wag na wag niyo itong gagawin, lalo ka na tao-tao mo! Ako pa talaga yung matakaw, hindi ba itong taon to? Timon, laki-laki ng tao. Alam nyo, dinidelay nyo lang ang lakad namin eh. Kailangan na naming umalis, baka mabuta pa kami ng curfew. Kaya tara na. Hindi ka na, mahuli pa tayo. Okay. At Bye-bye. saka aalis sina Makisig at Matipuno para mangaso sa kagubatan. Ang hindi nila alam, merong inihanda ang diwata. Ayan. Ay, napakahirap lutuin ng mga ito. Siguro naman wala nang iistorbo sa akin. Pero in fairness diet ako sa lagay na ito, pero kain na ako. Kumain ka na. Matipuno! Dito tayo! Tayo na. Oh! Ano ba yan? Ngayon pa lang ako kakain, may mga storbo. Pero kailangan makita nila ako mas maganda. Kailangan ko muna mag-ayos. Tara, Matipuno! Dito tayo, parang may nakita ako dito. Tingnan mo!
Apa? Makisig! Ang daming pagkain! Tama. Tara, tikman na natin to. Teka. Hindi ba natatandaan yung babala na sinabi sa atin ni Marikit tsaka ni Morena? Makisig, ang KJ mo naman. Wala namang diwata dito, o tayo lang. Oo nga, wala nga. Ibig sabihin, walang kinalaman ng mga diwata dito, kaya tara na, sibugin na lang natin to. Sabi mo eh. At kinain na ni Makisig at Matipuno ang mga pagkain na inihanda ng diwata. Sa sobrang dami nito, sinabayan pa nila ito ng tinatawag na unli rice at unli drinks. Kaya na-enjoy nila Makisig at Matipuno ang kauna-unahang Eat All You Can buffet. Wow! Ang grabe naman! Ang takaw-takaw naman nila. Ang uwi yun, ha? Ano? Uwi. Huwag ka nang magreklamo. Balik na tayo sa kwento ko. Dahil sa katakawan ng dalawa, malapit nang ma-food coma sina Makisig at Matipuno sa kabusugan. Naubos na Makisig at Matipuno ang lahat ng pagkain maliban sa nag-iisang piraso ng fried chicken. Lola, teka lang, may fried chicken na po noong unang panahon? Actually, meron pa namang ibang pagkain. Meron din silang lechon, lumpia, lechong kawali, menudo. Kaso, aabutin ng 20 years bago lutuin. Willing to wait ka ba? Hindi na po. Okay, di naman pala. Kaya wag na lang magreklamo. Balik tayo sa isang pirasong fried chicken. So yun na nga, may natitirang isang piraso ng legs ng part ng fried chicken. Ano daw? Gulo. Makisig, busog na ako. Dali. Hanggang ngayon, hindi ko pa nalulunok yung sinubo ko eh. Pero ako din, busog ako. Gusto dali. May natitira pang iha, oh. Akin na yan. Up. Akin yan. Akin to. Akin yan. Akin to. Akin yan. Akin to. Akin yan. Akin to. Akin yan. Akin. Sa akin yan. Akin. Sa akin. Bakit niyo inubos ang aking pagkain? At wala kayong tinira para sa akin. Sino ka? Sino ka? Ako? Hindi ba obvious naka-white may flower sa ulo? Ako ang diwata sa batang ito. Fairness, may abs ka. Ano? Ang hirap lutuin ng mga ito, hindi niyo ako tinirahan? Teka lang kasi. Iniwan nyo lang kasi yung pagkain dyan. Malamang kinain namin. Sayang naman. Oo nga. Pwes, dahil inubos nyo ang aking pagkain, kaya't parurusahan ko kayo. Sino ka? Anong ginawa mo kay Matipuno? Ayan, siguro naman matututo na kayo. Magtitira na kayo ngayon ng pagkain. Ano? Ako ito, si Matipuno. Ikaw, sino ka? Anong ginawa mo kay Makisig? Ako to! Si Makisig to! Matipuno! Makisig! Ibig sabihin, hindi na tayo si Makisig at Matipuno. Hindi na natin mapapanindigan. Wala na, oh! At nabalitaan ng tribo ang nangyari sa dalawa. Kaya hindi na sila ang crush ng bayan.
sa tribo nila. Simula noon, nagtitira na sila ng pagkain bilang alay sa diwata. At dito nagtatapos ang alamat kung bakit nagtitira ang mga Pilipino ng isang piraso ng pagkain na tinatawag na Filipino Peace. Dun po pala galing yun. Tama. Kaya ang moral of the story, ha? Kayo dyan, huwag kayong masyadong garapal. Hindi porke kung may unli food, kayang-kaya ng katawan at kakasya sa katawan natin yan. Abay, sabi nga nila, nakakasama rin ng sobra. Kaya matuto at makontento sa kung anong meron tayo, ha? Nakikinig ba kayo? Naku, kung gano'n ayoko na mag-ubos ng pagkain. Ako rin, baka maparusahan ako ng diwata eh. Ha? Alam mo, Tonton, kahit ubusin mo pa ang napakaraming pagkain, parang hindi ka nagagalawin ng diwata. Bakit? Eh ano pa ipaparusa sa'yo? Sagad-sagad na yung parusang ibinigay sa'yo. Iwan ko sa'yong bata, kayo